Good day to each and everyone, especially to you, ma'am. I am Precious Heart Ada Flor from BSc D1B. So the topic assigned to me is reading the Proclamation of the Philippine Independence. The Proclamation of Philippine Independence is an important part of the Philippine history that should be celebrated every year in Independence Day. It's bear the testimony to the determination and the resilience of the Filipino people and demonstrate their commitment to freedom and democracy. Ang pagproklama ng kalayaan ay isa sa mga pinakaimportanteng pangyayari sa ating kasaysayan dahil isa ito sa pinaglaban ng ating mga bayani noon o ating mga ninuno. It asserted the sovereignty and independence of the Philippine island from the 300 years of colonial rule from Spain. Sa loob ng mahigit 300 taon nating pagkakaalipin sa kamay ng mga Espanyol, ay nakamtan din natin ang pinakahihintay nating kalayaan. Every year, the country commemorates the anniversary of Philippine independence, proclamation on June 12, 1898, in the province of Cavite. So kada taon ay isinasagunita natin ang ating araw ng kalayaan na nangyayari tuwing Hunyo 12, 1898. Noong ika-12 ng Hunyo taong 1878 ay nakamtan natin o ng ating bansa ang kalayaan sa probinsya ng Cavite. Indeed, the undertaking is a significant turning point in the history of the century because it signaled the end of the 333 years of Spanish colonization. Napakahalaga nito sa ating bansa dahil ito ang naging marka ng pagtatapos ng mahigit 333 taong pagkakaalipin sa kamay ng mga Espanyol. The declaration was a short 200 words document which summarized the reason behind the revolution against Spain, the war from independence, and the future of the new republic under Emilio Aguinaldo. Ang deklarasyon ng ating kalayaan o ng kalayaan ng Pilipinas ay may bilang ng 200 salitang dokumento na kung saan nakapaloob ang buod ng dahilan ng revolusyon laban sa Espanya at nakatala rin dito ang panibagong republikang isinulong ni Emilio Aguinaldo nooy presidente ng ating bansa. Independence was proclaimed on June 12, 1898 between 4 and 5 in the afternoon in Cavite at the ancestral home of General Emilio Aguinaldo, some 30 kilometers 19 millimeters south of Manila. Ang pagdedeklara ng ating kalayaan ay nangyari noong ika-12 ng Hunyo taong 1878 sa gitna ng alas 4 hanggang alas 5 ng hapon sa probinsya ng Cavite at sa ancestral home ng ating general na si Emilio Aguinaldo o unang presidente ng ating bansa. Independence of Philippines was a mighty feat on Independence Day. The sacrifices of the national heroes are remembered. The country's sovereignty is appreciated, instilling nationalism in the citizen as well as celebrating the culture and tradition of its people. Ang kalayaan ng ating bansa ay nagpapakita ng kagitingan ng mga ninunong isinulong at nagbuwis ng buhay upang mapalaya lang ang ating bansa mula sa pagkakasakop sa Espanya. Isa rin ito sa nagpapaalala sa atin kung gaano pinapahalagahan ng ating mga bayani ang pagmamahal sa ating sariling bansa. Bautista, who was arrested and jailed at the outbreak of the revolution, was the one who authored the Act of Declaration of the Philippine Independence. He was also the one who read the declaration during June 12, 1898, Independence Proclamation by General Aguinaldo in Kawit, Cavite.
Si Bautista na inaresto at ikinulong dahil sa pagpapalaganap ng revolusyon ay ang siya ring nagsulat ng Act of Declaration of the Philippine Independence. Siya rin ang naghayag ng deklarasyong ito noong Hunyo 12 taong 1878 na pinangunahan ni General Aguinaldo sa Kawit, Cavite. The Philippine Republic allowed Filipino citizens to live freely and exercise their basic rights. Liberated from their colonizer, through this government, power was shared by three branches: the executive, the legislative, and the judiciary. Ang unang republika ng Pilipinas na nagpahintulot sa mga Pilipino na isagawa o sumunod sa batas ayon sa kanilang karapatan. Ito ay nahahati sa tatlong branches na tumutukoy sa executive, the legislative, at the judiciary. It is reflected the social and economic discontent of the masses about land ownership and other agrarian issue. The document mentioned abuse of the civil guard and ordered shooting of the prisoner under the pretext that they were attempting to escape. Nagkasaad din dito ang tungkol sa mga ari-arian at agrarian issue tungkol sa ginawang pang-aabuso ng isang gwardiya sibil na nag-utos na barilin ang mga bilanggo dahil inakusahan nila itong sa katangka nilang pagtakas. It marked the end of the century of the Spanish colonial rule and the beginning of a new era in which the Philippines would be governed by its own people. The proclamation was a momentous event that showed the strength and the determination of the Filipino people. Naging marka ito o palatandaan ng pagkatapos ng panahon ng pagsakop sa ating ng mga Espanya o ng mga Espanyol. At ang pagsisimula ng bagong takbo ng gobyerno na kung saan ay ang sariling tao ng Pilipinas o sariling taong nakatira sa Pilipinas ang siyang mamumuno nito. The official declaration of the Philippine independence is one of the most treasured milestones that we Filipino achieved in our rich history. After being colonized by the many nations in the past centuries, our freedom is priceless. Ang deklarasyon ng pagkalaya ng Pilipinas mula sa mga nang aalipin o sumasakop na bansa ay isang napakalaking kayamanan sa ating history o sa ating kasaysayan. Dahil matapos ang maraming taon at maraming bansang sumakop sa atin, ay nakamtan natin ang ating kalayaan. Ipinakita at ipinapaalala nito sa atin kung gaano kadeterminado at gaano katatag ang mga Pilipino upang makamtan ang nais nilang kalayaan na ngayon ay ating tinatamasa. That's all. Thank you.